Hi guys, at magandang araw po sa lahat. By the way, this is Sean. At ngayon naman guys, is pag-uusapan natin, especially sa mga members po ng simbahan at mga bago pong members ng simbahan na na-convert po ngayong 2024. Kuminsan, ini-invite po tayo ng ating mga leaders na mag-share o magbigay ng Book of Mormon sa kapwa-tao po natin, especially yung mga missionary sa simbahan. At since ako po ay return missionary at na-experience ko po kung paano po magbigay ng Book of Mormon, first ko po na experience is na siyempre nahihiya ako kasi hindi ko po na-experience na mag-share ng Book of Mormon sa kapwa-tao po natin, especially sa ibang religion. And yan po yung isang struggle kasi nga hindi po natin alam na yung pag-share pala ng gospel is ito po yung isang napakalaking tulong sa ating Ama sa Langit, especially sa sa Diyos, sa kay Heavenly Father, kay Jesus Christ, kasi ito po yung kanyang ebanghelyo, ito po yung good news na magbibigay sa kapwa-tao po natin kung paano po tayo mapalapit sa Diyos at makabalik sa kanyang presensya. So, ang po guys, yung maraming nakita akong bagay na makakatulong, lalong-lalo na sa pagbibigay o pag-share ng Book of Mormon. At sa experience ko po, nung first, bago ko po sabihin po sa inyo, gusto ko lang po i-share yung experience ko na nung ako pa ay bagong member ng simbahan is nag-i-investigate pa po ako noon. Naalala ko po is lagi po nagsasabi na yung mga nagtitestimony sa pulpit na alam ko po yung Book of Mormon is totoo, alam ko yung simbahan na ito ay totoo. Yun yung po yung lagi kong naririnig sa pulpit. Kaya iniisip ko, gano'n ba katotoo yung Book of Mormon? Kasi hindi ko pa yun nabasa. Ang ano ko po doon is mahina talaga ako sa pagbabasa. Although high school, actually first year college po ako at that time. And ang ano ko po noon is tinuturuan po ako ng mga missionary. Although mahina ako sa pagbabasa. Yung gusto ko lang talaga na ma-learn, una sa lahat is magaling ako magbasa, lalo na sa wikang English. Gusto ko po na mas maging fluent po ako sa wikang English. Kasi yung meron pong English na aklat ni Mormon, yung The Book of Mormon. So, pero nung una ko pong nabasa po yung English na Book of Mormon, talagang nahirapan po ako. Hindi ko po yun alam na ganun pala kahirap po. Una mong nabasa yung Book of Mormon kasi ang lalim ng mga salitang nakalagay doon. Pero nung meron po akong desire na maging member ng simbahan dahil sa magandang pakikitungo at magandang mensahe ng mga missionary sa akin. So nagpa-convert po ako. And then later on po is nag-desire po ako na maunawaan ko yung nasa loob ng Book of Mormon, although floating pa po ako doon. Parang gusto ko pong maraming malalaman sa loob ng Book of Mormon, no? Okay. So, ang po doon ngayon is member na po ako. So, a return missionary at marami na po akong experience. Huli ko na po nalaman na marami palang milagro na ibigay sa akin yung Book of Mormon. At isang milagro po dito guys is lalo-lalo na yung paano palaguin yung aking pananampalataya. Especially kapag ikay walang-wala, hindi mo alam kung saan kukuha ng pangangailangan mo, hindi mo alam kung sino yung tutulong sa iyo pagdating sa napakabigat na suliranin, lalo-lalo na being a parent, lalo-lalo na kung ikaw walang trabaho, paano ko makahanap,
pagkukunan mo ng pangangailangan mo, and so on. So, yun yung isang napakalaking challenges. At yung isa pong milagro na nakatulong po sa akin doon is yung storya o yung kwento sa Book of Mormon. Noon, dati, akala ko yung parang ano lang, yung parang kwento-kwento, nangyari doon. Siyempre, hindi mo alam yung nangyari nung unang panahon hanggang sa kung ano yung nabasa ko, especially sa First Nephi. Karamihan sa na-apply ko po sa buhay ko, guys, yung First Nephi. Yung First Nephi po kasi is napakagandang pangyayari, lalo-lalo na po sa anak ni Lehi na si Nephi, na yun yung piniling guro at saka leader ng pamilya ni Lehi. Kasi sabi ng Diyos sa kanya, hanggat sinusunod mo yung aking kautusan, ikaw ay gagawin kong pinuno sa iyong mga kapatid. No? So, yun yung isang magandang doon, guys, magandang na-learn ko doon na kapag ikaw pala ay sumusunod sa kautusan at kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti, yung Diyos mismo tuturuan ka kung paano ka magiging mabuting leader sa iyong pamilya, sa iyong mga kapatid, especially sa mga taong nakakasama mo. Kasi ang punto doon is gagawin kang mabuting tao ng Diyos, no? Okay, so now mabalik po tayo doon sa guys, sa pag-share ng Book of Mormon. Actually, yung pag-share ng Book of Mormon, minsan kapag ikaw ay baguhan pa lang bilang member ng simbahan, matatakot ka talaga. Pero I would like you to hear yung isang napakagandang experience ko sa pagbabasa ng Book of Mormon at saka sa milagro ng Book of Mormon na nangyari sa buhay ko. Ang number 1 na milagro na po, guys, is yung pagkakaroon ko ng trabaho, pangangailangan, lalo-lalo na pag mahirap yung kapag ikaw ay mapamilya, wala kang experience na maghanap buhay. So, sa akin, sinunod ko lang, inhalintulad ko lang yung nabasa ko sa kay Nephi, no? Maganda kasi yung yung scripture na nabasa ko po doon is ihalintulad mo, sabi ni Nephi, at binasa ko yung banal na kasulatan, lalo-lalo na yung mga salita ng mga propeta noong unang panahon, nila Isaiah, at inahalintulad ko siya sa aming pamumuhay. Ibig sabihin, ina-apply niya yung nangyayari noon sa buhay nila. Hanggat sa ako rin, in-apply ko sa buhay ko yung sinabi ni Nephi, yung mga kwento ni Nephi, na lalong-lalo na yung isa doon is yung nabali yung kanyang palaso. So, nabali yung kanyang palaso, mababasa nyo dyan sa guys, mababasa nyo dyan sa bandang I think second Nephi na, no? So, mababasa nyo dyan na yung pala sila, nagtakbay pala sila sa ilang hanggang sa napangasawa nila yung mga anak ni Ishmael. At nung oras na yon is habang naglalakbay sila papunta sa lupang pangako, nabali yung palaso ni Nephi, na yun yung inaasahan nila na makahanap ng pagkain. Hanggang sa yung mga kapatid niya is nagreklamo na. Puro reklamo na, pati yung ama nila si Lehi nagreklamo na rin. Hanggang sa si Nephi is nagpakumbaba. Yung oras na yun kasi, guys, is napakahirap. Wala kang pagkain. Yung mga tao sa paligid mo, lalo yung pamilya mo, is
kumukontra sa iyo dahilan sa nagreklamo na sa Diyos dahilan sa wala ng pagkain at baka mamamatay kayo sa ilang or sa kawalan dahilan sa wala na talaga kayong mahanap na paraan. Hanggang sa si Nephi is nagpakumbaba at sinabi niya sa kanyang tatay, sa kanyang mga kapatid, gagawa ang paraan ng Diyos. Maawain siya sa tao at magbibigay siya ng tulong. So, kahit kumukontra yung kanyang kapatid, kahit nawawala na yung pag-asa yung kanyang ama, is nagkakaroon pa rin siya ng pag-asa dahilan sa yung Diyos mismo is hindi nagpapabaya sa kanyang mga tao na umaasa at nagkakaroon ng pananampalataya sa kanya. So, yun yung isang nakatulong sa akin. Kahit gaano kahirap yung buhay, kahit walang-wala ka na, alam mo, yung Diyos is nandyan pa rin. Handang tumulong sa iyo basta't maniwala ka. So, yun yung isang milagro na nakuha ko yung sa Book of Mormon. Milagro na kapag walang-wala ka, tumawag ka lang sa Diyos, may nagawa kang kasalanan, lumuhod ka, humingi ka ng tawad dahil yung Diyos is maawain siya. Kung si Ether nga, 3 taon, sa Ether, yung brother of Jared, 3 taon, is hindi tumawag sa kanya. So, pinatawad niya, no? Dahil nagkasala, pinatawad niya. Tayo pa kaya makasalanan tao? Na mismo walang alam kundi kung ano-ano lang kasi alam mo na maraming tukso ngayon sa panahon natin, no? So, yun yung isang milagro na Pangalawa is nabuhay yung anak ko. Yung anak ko kasi dahil sa nagkasakit, nagka-dengue, hindi ko alam na dengue pala yun, hanggang sa grabe yung lagnat niya, hanggang sa ilang minuto nawala yung buhay niya. Chinik ko hanggang nagsusuka, wala na talaga. Wala na talaga siya. Nung oras na yon is napaluha ako, umiyak ako, humingi ako ng tulong sa Diyos na naniniwala ako, pabalik niya yung anak ko. Dumaan yung ilang minuto, gumawa kami ng paraan ni Mrs. na alam ko na ibabalik yung Diyos yung buhay niya, yung buhay ng anak ko. Nabuhay yung anak ko. So, ang hirap umasa ng ganun, lalo na sa hirap ng buhay. Nung oras na yung walang-wala kami, wala kaming makain, wala kaming pera, namatay pa yung anak ko. So, hirap talaga. Pero naniniwala ako, yun yung oras na Diyos lang talaga yung sandalan ko. Sa oras na yun, walang-wala ako. Diyos lang talaga. Kailangan ko lang na manalangin, humingi ng tulong sa Kanya. Binigay niya. At yun yung dalawang bagay na yun. Yun yung nagbigay ng napakahalagang lesson po sa akin, no? Especially paulit-ulit na pagbabasa ng Book of Mormon, nakakatulong siya. So, nagiging aral siya sa akin, lalo na kapag yung pangatlong milagro na laging nagbibigay sa akin ng pag-asa is habang nakakagawa ka ng mali, habang nakikita mo na wala kang progress sa mga ginagawa mo, at kapag nagbabasa ka ng Book of Mormon, lalo na binabasa mo pa ulit-ulit at nananalangin ka, may nakikita akong paraan na minsan hindi ko inaasahan, pero nung huli, alam ko ng Diyos naman talaga yung gumagawa. Walang-wala si Mrs., hirap na hirap kami. Yun, pangailangan ng bata kasi lumalaki yung mga anak namin, hindi namin lang wasan kukunin. Doon namin nalaman na may Diyos pala talaga, na hindi kami pinapabayaan. At yung Book of Mormon nakatulong din sa amin, lalo na sa Ether 12 verse 12.
No, sinabi doon na yung ang pananampalataya ng mga tao ay nakasalalay sa ang milagro ng Diyos ay nakasalalay sa pananampalataya ng tao. So, doon ko nalaman na gano'n, no? At yung pang-apat, actually, yun yung una na inano ko sana, pero nakalimutan ko. Nilagay ko siya sa pang-apat, is yun yung sinabi ni Moroni. Yung sinabi ni Moroni na lalo-lalo na kung naghahanap na ng katotohanan, lalo-lalo na kung naghahanap ka ng bagay na gusto mong malaman na galing sa Diyos, isitanong mo sa Diyos, ang amang walang hanggan, kung ang mga bagay na nakita mo o narinig mo ay totoo o hindi. At bibigay niya sa iyo yung yung sagot, no? Bibigay niya sa iyo yung sagot at malalaman mo yun basta't maniwala ka lang. So, yun yung apat na alam ko na maaari kapag nagsishare kayo ng Book of Mormon, maaring gagamitin nyo yung sinabi ko, or maaring mayroon kayong different na milagro na nangyari sa buhay nyo sa pagbabasa ng Book of Mormon. Nakatulong ito. So, yun. Alam ko na i-recap lang natin guys yung yung una is yung una sa pamamagitan ng pagbabasa ng Book of Mormon at pag-apply sa buhay ko. Yun, nakatulong yun. Nagamit ko yun, lalo-lalo na sa pangangailangan ko, sa pamilya ko. At grabe, nagre-rent pa kami ng napakamahal na apartment. Wala akong trabaho na permanente. So, tapos grabe pa yung pangangailangan ng anak ko, no? Pamilya namin, natutustusan ko yun. So, nakakatulong yun sa akin yung pagbabasa ng Book of Mormon. Yung pangalawa, yung paniniwala, yung pananampalataya sa kay Jesucristo, no? Pananampalataya kay Jesucristo at sa Ama sa langit. Yun. Kahit patay, nabuhay. Yung anak ko, nabuhay niya. Yung pangatlo is kapag may pamilya ka at walang-wala ka, so basahin mo lang ulit-ulit yung Book of Mormon, magkakaroon ka ng inspiration galing sa Diyos. At lahat ng mga kahirapan mo, bigat na napapasan mo, is mawawala yan. Kasi Diyos yung tutulong sa iyo. Ika nga ng Diyos, sa Biblia, come unto me, all ye that weary and are heavy laden, and I shall give you rest. No? And pang-apat, kung ikaw ay naghahanap ng katotohanan, bagay na hindi mo alam, tanong mo sa Diyos. Sabi ni Moroni, no? Sa Moroni 10 verse 3-5, no? So, malaking tulong yon. So, yan yung apat na aspect guys na information na alam kong makakatulong sa pag-share ng Book of Mormon. At hopefully sa mga member ng simbahan na bago pa, so try nyo na i-apply yung na-share ko po sa inyo at napakalaking bagay ito para sa inyo guys. So kaya ko in-share po na ito, parang may tumutulak po sa akin kanina na mag-share ako po sa video para sa gano'n na especially yung mga new members na simbahan na nag-struggle pa lang sa kanilang pananampalataya na parang dadalo ang isip pa kung totoo talaga yung simbahan o hindi. Ito yung makakatulong sa inyo guys. Ako, hindi ko man nakita si Joseph Smith o kung paano kinuha ng anghel yung Book of Mormon. Alam ko na totoo ito dahil sa sinunod ko po yung payo ni Moroni sa
Moroni chapter 10 verse 3 to 5. At habang lagi ko pong ginagawa 'yon, lagi pong sinasagawa yung sinabi ni Moroni, nagkakaroon po ako ng malakas na pananampalataya kay Jesucristo na totoo yung nangyari yun. At alam ko, yung sinare ko po sa inyo, totoo sa pangalan ni Jesucristo. Amen. By the way guys, for those na bago pa lang sa channel ko, huwag niyong kalimutan kung nagustuhan niyo yung video ito. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-like yung video ito. At see you po sa next video po natin.